ibang pagsasaka na ginagamit pa ng mga magsasaka rito, mga traditional na yun. So ngayon, iba na po yung mga technology na dapat gamitin at dapat ituro ng gobyerno natin. So dapat yun po ang ma-adapt ng mga magsasaka natin para mabago yung buhay nila. Sana po makapag-aral. Ang problema, hindi na po kaya siguro mag-aral. Kulang talaga ng nurses sa mga government hospital. Kaso, ang kulang lang po pondo na pampasweldo sa kanila. Kaya po, mas madami po yung mga volunteer nurses kaysa sa mga kinukuha nilang mga staff nurse na talaga. Yun po, kailangan ng pondo. Doon talaga nagiging problema ng bawat municipality sa budget. Saka sa mga tauhan, kailangan control din. Kasi pag hard lang ng hard, nadadagdagan yung tauhan, nahihirapan magpasahod ng para makabuhay ng pamilya. Nasa tao, ma'am, talaga. Kasi yung sarili mo, kung hindi ka magsikap din, halimbawa, hindi ka rin magsikap, wala ka rin sa'yo. Mabuti kung kapitbahay lang kayo ng gobyerno para mahingi ka ng mga kunting tulong. O, sarili mo lang, bilang isang mamayang Pilipino, magsikap ka na sa sarili mo. Masyadong mataas ang kompetisyon. Nandiyan yung unahin mo yung mga may nagtapos sa trabaho, mga nag-aaral, kailangan mo nang magwaldas ng pera, maghanap ng pang-requirements, tapos basta marami. Dito, wala nang requirements, magtatrabaho ka lang, magtatawag ka lang, may pera na. Hindi naman yan about sa sa kung ano yung tinapos mo. Kasi sa job, hindi naman kung ano yung tinapos mo, kung ano degree. Ang kinukuha nila yung skills. They're before the skills ng tao. You certainly need to invest in human capital. Training goes a long way. In fact, even without the prior factors such as funding, a person who's educated can certainly find his way into the right places given the right opportunities. Invest in the Philippines, believe in the Philippines, believe in the Filipino.